pumapasok na tulong para sa mga kababayan natin diyan sa bayan ng Glan. June, nandito tayo ngayon sa Malapatan, Sarangani. Sinikap nating makabalik dito sa lugar na ito dahil doon sa Glan, Sarangani, wala pa ring supply ng kuryente, maging ang komunikasyon sa telepono at maging sa network ay pahirapan pa din. Kaya sa ating team, sa ating grupo, sinikap nating makabalik dito sa Malapatan dahil ito yung pinakamalapit na lugar para magkaroon tayo ng komunikasyon. Gayunman, June, itong tanong mo kanina na kung ito ba'y napapasok na ng tulong, nung binisita natin itong Glan, Sarangani kanina, June, nakita natin na merong dumating na helicopter mula sa Philippine Air Force kung saan bitbit nito ang isang grupo ng rescue team at gayon din may mga tubig na ipinamamahagi para na rin sa mga kababayan nating apektado ng malakas na lindol. At kanina rin, June, ay sa pakikipag-ugnayan natin sa local government unit ng Glan, nakita natin at nakausap natin ang ilang mga opisyal. Sinabi nila na may mga paraan silang ginagawa at pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga hanay naman ng government agency katulad ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, kung saan ay gagabit sila ng sea assets o sea vessels para sa paghahatid ng tulong para sa mga kababayan nating apektado ng malakas na lindol. Sa plaza ng Glan, Sarangani nananatili sa ngayon ang mga pamilyang lumikas at nawala ng tirahan matapos tumama ang malakas na lindol nitong nakaraang Lunes. Bagamat nakapamigay na ng mga tents ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyang magiging pansamantalang tirahan ng mga apektadong pamilya, hindi pa rin umano ito sasapat sa mga pangangailangan nila. Si Noralyn Tribulano, wala nang bahay na uuwian matapos bumagsak at maguho ang kanyang tinitirahan. Pero ang hiling niya ngayon sa lokal na pamahalaan, tubig at pagkain. So ngayon wala na talaga kaming pera, wala na namin makain. Kaya nagpunta na lang kami dito. Si Aling Julie Masagnay naman na kahit hindi na kinakailangan pang lumikas at manirahan sa mga tent, aniya, kailangan pa rin nila ng tubig at pagkain. Hanggang ngayon kasi, hirap pa rin sa bayan ng Glan, Sarangani na makapasok ang tulong mula sa national government dahil sa mga sirang kalsada at tulay. May naglista sir, pero wala pa man na hatag lang. Ayon sa local government unit ng Glan, bukod sa pagkain at tubig inumin, kailangan din ng gatas para sa mga bata. Yung problema, pagkain, tubig, so mga gatas ng mga bata yung nasa mga barangay, paubos na rin mga stocks dito sa palengke natin. Sobrang dami na namimili. So I hope sir magiging okay rin soon. Kaninang tanghali, isang chopper ang dumating sakay ang isang grupo ng rescue at ilang pakete ng mineral water. Agad itong ipinamahagi sa mga residente sa tindi ng pangangailangan, bahagyang nagkagulo dahil sa pagnanais nila na makakuha ng sariling tubig. Ayon sa LGU, may mga pinag-usapan na silang hakbang kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at private groups na sa pamamagitan ng sea assets, mapapadali nila ang paghahatid ng tulong sa mga kababayan sa Glan. Yun, sisikapin natin na sa araw ng kinabukasan ay makabalik tayo sa bayan ng Glan para tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan at pag-aalam natin ng sitwasyon, lalong-lalo na sa mga kapamilya. Meron na rin yung mga nagko-contact sa atin at humihingi ng tulong para sila man daw ay maabutan ng tulong, partikular dito sa Baliton, Sarangani. At kung hindi tayo nagkakamali, Jun, isa rin ito sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol na naranasan dito sa Mindanao. O Alan, para ma-visualize din ng ating mga audience, mula sa General Santos City na talagang heavily damaged din yung mga gusali doon at mga daan, gaano kalayo yung Glan, Alan? Kasi di ba ang pinaka highly urbanized city, yung Jensan, di ba? So, para makita natin lalo kung gaano kahirap talaga magpadala ng tulong dyan. Yun, kanina nga ay experience natin yung transportasyon para makarating sa Glan.
kung sino man ang maghahatid ng tulong sa ating mga kababayan o ang kung anumang local government unit na magpapahatid ng tulong ay pagdating dito sa Malapatan ay makaka-encounter na sila dyan ng mga reblockings at magayon din mga checkpoints at mga close roads dahil may mga portion dito June na sarado at pinaiiwasan na sa mga heavy vehicles ang pagpasok. Tanging mga light vehicles na lamang ang maaaring dumaan. Katulad na lamang dito sa may barangay Sapumasla. Dangan lamang June, itong naputol na Sapumasla Bridge ay nagkaroon na ng refiling at backfilling ng lupa para madaanan nga ng light vehicles. At dito sa kinatatayuan ko June, actually sa likod ko ito yung Tuyan Bridge, dito yan sa Malapatan pa rin. Kanina sarado ito June dahil nga nagkaroon din ng paglubog ng tulay dahil sa aftershock na nangyaring kaninang madaling araw. Pero base na rin sa assessment na ginawa ng PDRRMO ay pinayagan ng dumaan ang lahat ng uri ng mga sasakyan dito. Pero pagdating sa Kapatan June, sa Barangay Kapatan ng Sarangani pa rin, ay kinakailangan na ng ating mga kababayan na sumakay ng bangka sa halagang 100 ng piso kada tao ay makakatawid sila patungo sa baryo ng Labo, kung saan sa Labo ay may nag-aantay na mga tricycle at motor na pwedeng maghatid sa kanila papunta ng poblasyon para marating nila ang pinakasentro ng bayan ng Glan, Sarangani. Mahirap talaga yung kalagayan nila ngayon doon. Ibig sabihin, nakailang oras bago nakarating dyan. Ibig sabihin, ang pinaka-effective na pagpapadala ng tulong ay sa pamamagitan ng air at sea. Tama ba yun, Alan? Oo, June, tama ka doon. Pero sinabi na rin kanina ni Vice Mayor James Yap Jr. na sisikapin nila sa buong magdamag ay magkakaroon sila ng operasyon lalo na sa rehabilitasyon ng mga madadaanan dito sa Kapatan na Road going to Poblacion Glan para makarating na nga ang tulong na kinakailangan nila lalong-lalo na para sa ating mga kababayan. Sinabi mo nga rin kanina, Alan, maraming detour doon sa mga dadaanan dahil hindi talaga pwedeng magamit yung mga tulay at yung mga kalsadang naapektuhan ng lindol. Alan, natapos na ba yung rapid assessment sa mga daan at tulay dyan para nang sa gayon makapagsimula na ang supply chain o pagde-deliver ng mga tulong dyan? Yun hindi pa. Actually, inamin ito ng ilang opisyal ng nakausap natin sa Glan dahil nga mas prioridad nila ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan. Ang isa sa mga sinasabi nila ay ang magiging pangalawang hakbang para sa kanilang ginagawa ay itong pagsasaayos ng at pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada, lalong-lalo na dito sa papasok ng poblasyon Glan, Sarangani, June. Maraming salamat, Alan Manansala.